Noong 1988, unang final ang optometry bill ni na Senador Alberto Romulo at Congressman Edsel Lagman sa layuning palitan ang Optometry Law of 1957 na sa pag-iisip ng mga optometrists ay hindi naayon sa takbo ng kasalukuyang panahon. Pero ito ay binito o hindi pinirmahan ni Pangulong Fidel Ramos noong 1992 sapagkat may mga probisyong hindi sinasang-ayunan ng mga optometrist, ophthalmologist at mga korporasyon ng optical shops. Subalit noong 1994, ang optometry bill ay muling pinail ni Congressman Lagman at Senador Romulo. At matapos ang mahabang deliberasyon sa Kongreso, naaprubahan ito at naging batas. Pero may hinalang may mga probisyon na tinanggal at siningitan o inismagel. Narito ang report. Nitong ikapito ng Hunyo, nilagdaan ni Pangulong Fidel Ramos ang Revised Optometry Law of 1995 o Republic Act 8050 na umano'y naglalayong iangat ang practice ng optometry sa bansa. Subalit negatibong reaksyon ang nakuha nito, pangunahin na mula sa Acevedo Optical, isa sa pinakauna at pinakamalaking korporasyon ng optical sa bansa. Nung pipirmahan na ng presidente yan sa Malacanang, nandun ako sa Malacanang. Kinausap ko si Angara, nandun lahat yung mga kuwan kasi 10 batas yung pipirmahan ng presidente. Sinabi ko nga kay Angara, there is a smuggle provision on this bill. We have to stop the president for signing this bill. Ang tinutukoy na smuggle o isiningit na probisyon ay matatagpuan sa Section 33, Paragraph 3 na nagsasabing, if the violation is committed by an association, partnership, corporation, or any other institution, the managing officers and other persons responsible for the commission shall be liable for the penalties provided for in the Act. Nung sinabi sa akin yun, pinatawag ko si Senator Webb, ang chairman ng aming health panel sa conference committee, at si Secretary Tumangan ng Senado. At sabi ko, tingnan nila, i-verify nila ang sinasabi ng mama. At in the meantime, pinasabihan ko ang Pangulo na wag munang pirmahan yung optometry bill hanggang hindi namin na-verify. Pagkaraan ng mga isang oras na pag-aaral, sinabi ni na Senador Freddy Webb, Congressman Lagman at Secretary Tumangan kay Senador Angara na pare-pareho ang Conference Committee report at ang enrolled bill. Kaya natuloy ang pirma ng Pangulo. Pagkatapos niyan, nitong nakarambuan, Hunyo, pinuntahan ako ni Senator Mercado at sinabi niya na wala ngang variance between the enrolled bill. Yung enrolled bill, yun ang pinipirma na, yun ang draft bill. At saka yung Conference Committee report. Pero yung Conference Committee report ay hindi nga talaga isinama yung kasunduan ng Conference Committee. Sa mga tuwid, yung Conference Committee report ay hindi nag-reflect ng true intent kung ano ang nangyari dun sa conference meeting ng dalawang panel. Ayon naman sa author ng bill, hindi naman dapat questionin ang probisyon ng Section 33, Paragraph 3 na pinagdebatehan ng Senado at House panel. Anong masama dito? Ito ay standard provision sa mga batas na kung korporasyon ang nagbabiolate ng batas sapagkat hindi mo pwedeng ibilanggo yung korporasyon, yung responsible officers ay siyang ipoprosecute. Ganito rin ang sagot ni Senador Freddy Webb, chairman ng Committee on Health. Dito po sa batas na ito, yung optometrist pag nagkasala ay paparusahan. Ang korporasyon, ngayon sa batas na ito, ay paparusahan din. Natural lang siguro yun. In fact, Malacanang has made a statement na it clarified the whole bill itself. Dahil ngayon, ay masasabi na natin na pag nagkasala ang korporasyon, ay hindi mo naman pwedeng parusahan yung korporasyon eh. Ang paparusahan mo yung mga tao na nasa korporasyon, yung mga opisyales. Iba naman ang paniniwala dito ni Senador Orly Mercado. Kung ikaw yung tinatawag na all managing officers na tinatawag, no? Kung ikaw sa isang korporasyon, no? Ikaw manager ng branch sa Cebu. Okay? At nagkaroon ng pagkakamali dito sa Maynila,
isang liability ng korporasyon nyo. So lahat kayong mga managing officers, yung head ng branch ng Cebu, yung head ng branch ng Davao, pare-pareho kayong kulong, wala ka naman direct knowledge dito sa kasong ito. In other words, hindi masama magbawal, pero iayos natin. Kinakailangan yung responsible individual, yun ang taon. Ang corporation kasi meron sariling penalty. Lahat ng batas may penalty, no? Pero ito magdo-double ang penalty nito, parang double tinatawag na double jeopardy, no? Kasi merong ng corporation, may batas ang corporation. Ngayon, parang inilink pa nila yung corporation dun sa law ng optometrist. Kaya this is unconstitutional eh. Ay, hindi. Hindi ganun yun. Dahil yung batas nila ay hindi batas ng optometry. Yung batas nila ay yung corporation law na sinasabi natin. It simply clarified it, no? Subalit inamin ni Senador Webb ang napagkasunduan nila noon ni Senador Mercado. Ito po'y talagang pinaalis ito ni Senator Mercado. At ako naman ay sang-ayon, ano? Sa naturang kasunduan, ang pag-aalis sa penal provision ay nasa minutes of meeting ng Conference Committee na naganap noong ika-30 ng Mayo 1995. Ang Bicameral Conference Committee report ang pinagbasehan ng Reconciled Bill o Enrolled Bill na pinirmahan ni Pangulong Ramos at siyang naging Revised Optometry Law of 1995. Pero bago ang makasaysayang araw ng pirmahan, natuklasan ng staff ni Senador Mercado ang insertion o isiningit na probisyon. Nung last day ng session, ito sa Saturday, pinirmahan nyo ng mga, nilabas ulit yun sa Senate at saka sa lower house for final approval. Tapos, I think around 4 days after that signing, it was presented to Malacanang. No? Dinala yun kay Presidente. We saw the enrolled copy of the bill a day before it was signed by President Ramos, and we found out that there was an inserted provision. Kaya tinawagan niya ang tanggapan ni Senador Webb, pero wala ng tao at nasa Malacanang na. In fact, staff of Senator Webb in fact called me and said, because she know na ako yung ma-handle for the senator, she told me that, Ana, it is an inadvertent omission. It wasn't really intended to be like that. And this provision on penalty for managing officers, halos walang discussion to eh. So, yun, hindi namin in-expect na yun pa yung mai-insert. Itinatwa naman ni Abet ang tinutukoy na technical staff ni Senador Webb na tinawagan niya ang opisina ni Senador Mercado o kinausap sino man dito tungkol sa isiningit na probisyon. I wouldn't do anything like that. Bali, ang pag-prepare kasi ng bill, hindi lang isang tao eh. Maraming tao yan eh. And hindi dito ginagawa. We made it in the Senate office, doon mismo. And I was not the only one involved. The process of making a bill involves many persons. Malakas naman ang kutob ni Senador Mercado na talagang may nagsingit dahilan sa tawag sa telepono ng isang congressman. Alam mo, merong isang congressman dyan nung sa kalagitnaan nung araw na yun, nung nandun kami, tumawag Nilapit sa akin ni Senator Webb. Sabi niya sa akin, gusto kang makausap na ito yung telepono. At sa ang pinakikiusap ng congressman, magbago pa kami meron pa ako, pumayag ako, may baguhin. Sabi ko, tapos na ang conference. Merong isang provision doon na illogical daw, etc. Hindi ko na nga sinagot na maigid dahil nabwisit na ako. Binagsakan ko na nga ng telepono So sabi ko, don't call my amendment illogical. Huwag mo akong debatehin sa telepono. Dahil alam na siyang tinutukoy, pinagtanggol ni Congressman Lagman ang sarili. Walang nangyaring ganun. Ang sinabi ko sa'yo, kami lang ay naghintay lang dito sa House na kung ano ang version ng Senado, kung ano ang i-ratify ng Senado, yun din ang i-adapt ng House. Kung kami tumatawag, sinecheck lang namin kung nag-ratify na sila. Kung ano ang nangyari na doon sa Senado. Sabat kami ay naghihintay. Dagdag pa ni Senador Webb, kahit naroon ang probisyon sa enrolled bill,
kung wala sa conference committee report, mananaig pa rin ang enrolled bill dahil sa safety clause na nagsasabing in case of conflict between the conference committee report and the provisions of the reconciled bill, the latter shall prevail o mananaig. Kaya hindi na umano dapat palakihin ang issue. As far as I'm concerned, no, we signed the committee report, the conference committee report. Nandun yan, so it can never be considered as smuggling. I am repeating, no, nangyayari talaga ito sa proofreading, sa printing, napapasok. Dahil ang daming mga amendments si Senator Mercado, no? This is one of the amendments na accidentally na ilagay sa bill, no? Pero maliit na bagay lang ito, no? Kung aksidenteng nailagay, ibig sabihin ay talagang wala ang probisyon o napagkaisahang alisin na. Pero naisingit pa rin sa reconciled bill. Ay, hindi ko sinasabi yun. I-print nila yung aming yung aming pinirmahan Pumirma kami. We agreed on it, but the problem is it did not consolidate with the transcript of records. Iba yung sinasabing insertion, ano? Ang insertion ay hindi naman namin pinirmahan, isiningit. Pumirma kami, lahat kami. Subalit ang pirma ni Senador Webb at ang buong page 9 ng reconciled bill kung saan matatagpuan ang isiningit na probisyon ay kine-question. Una, mula page 1 hanggang page 8 ng reconciled bill, ang pirma ni Senador Webb at Congressman Lagman ay nasa bandang kanan sa ibaba. Subalit sa page 9, ang pirma ni Senador Webb, bukod sa kaiba sa mga nauna niyang pirma, ay nasa bandang gitna at ang kay Lagman ay nasa gilid, bandang kaliwa. Hindi. You have to realize, puno na yung lugar dito kaya doon ako pumirma wala na akong pipirmahan dito Basta I attest to this signature. This is mine. Pangalawa, walang nakasulat o imprenta na page sa page 9. Pero mula page 1 hanggang page 8 ay meron. Pero walang page 9 na nakaimprenta. Pero may page 10 at 11. Ikatlo, na iba ang tipo ng mga letra ng page 9 sa buong reconciled bill. Definitely, this is not, again, you're talking of something vicious yung smuggled siyempre, if you take the side of Acevedo, I think yan ang kausap ninyo di ba? Ay sinasabi nila yan, ano? Idinagdag pa ni Senador Webb na may pirma naman ang lahat ng may kinalaman sa bill. At kung isang araw pa lamang bago pirmahan ng Pangulo ang bill, ay natuklasan na ng staff ni Senator Mercado ang isiningit na probisyon, bakit pumirma pa rin sa reconciled bill si Senator Mercado? Alam mo naman yan, speed reading ka na yan Dahilan sa ang totoo niyan, ako, hinihimay ko yung pagdating sa conference committee, word per word. But I presume that if you are the clerical staff, you are the staffer, you prepare the bill, the conference committee report. You are not going to cheat me. You are not going to fool me. You will faithfully reflect what is written there. Sang-ayon naman si Senador Webb na amyentahan na lamang ang naturang batas kung kinakailangan. But still, in due time, if there is a necessity to amend it, I am willing to amend it, no? But I think there is no reason to do this You have to realize, no, that kami mismo pumirma sa doon sa committee report, no? At yan ay aming pinanindigan. Though, iulitin ko, no, nang nangyari ito ay purely mechanical error to. Sa printing nangyari ito, no? Mechanical error, substantive May mechanical error, spelling yun, mechanical error. Pero kung maglalagay ka ng provision doon na hindi na inalis na, ano ba mechanical doon? Pinanghihinayangan din ni Senador Mercado ang napakarami nilang hearing at deliberasyon ukol sa bill, pero sa bandang huli ay malulusutan din pala sila. Meron mga taong hindi manalo sa debate, nagpapalusot. Hindi po pwede ito. Kung hindi mo kaya sa debate at sa presentasyon ng evidence, sa lakas ng puwersa ng iyong mga argumento, huwag mong daanin sa pailalim. Sa panig naman ni Congressman Lagman, pinagdiinan nito na walang nangyaring singitan
at ni ayaw niyang isipin na posibleng meron. Natitsak ko talaga walang insertion at hindi lalabas na may insertion sapagkat wala. Hindi, kung meron nga daw. Wala. Ako ay will not even conjecture na meron at sapagkat wala. Ako ay nakakatsak na wala. Wala. Hindi na ako magko-conjecture yan eh. Nakakatsak ako eh. Na walang insertion eh. At magko-conjecture pa kung meron. Eh wala talaga. At ang tinuturo niyang nagpapalaki ng balita ay ang Acevedo Optical. Eh ito eh, ano lang to eh. Black propaganda na lang to sapagkat nga yung labi ni Acevedo ay hindi nagtagumpay. Ay yung labi niya ay patayin yung bill. O kung hindi man patayin yung bill, ma-dilute yung bill. Hindi naman itinatwa ni Acevedo ang bintang. This is a very controversial bill, ano? Because this bill is exclusive for Acevedo. Gumawa sila ng bill para sa Acevedo. Pero itong bill na to, sinasabi nila upgrading ng mga optometrists ng mga estudyante. Pero actually, this is for our company. Pero ang tanong dito ay hindi kung sino ang nagpapabaga ng isyo, kundi totoo bang siningitan ng bill at napirmahan ni Pangulo sa kabila ng lahat na kwestiyon na ang ilang probisyon ng optometry law nang iharap ito kay Presidente. Pero nakalusot pa rin maging kay Senate President Edgardo Angara. I agree with Senator Mercado na kapag ang hinalang singitan na ito ay walang nangyari at walang mananagot na congressman o senador, maglalaro sa polluted na isipan ng bayan na malamang na nangyayari din ito sa ibang batas na pinirmahan na ng Pangulo na siningitan at nakalusot nga. Kita nyo, pati yung bill tungkol sa mga proyekto ng DPWH may hinala ding nasingitan ng mga karagdagang project at budget. Ay nako, bayan! Magbabalik kami makalipas ang Patalasta.